na partner, nagpaparamdam na naman ang ating Mahiwagang Burnay! Araw-araw ay sumasakay ng jeep si Michael papasok at papauwi galing ng eskwela. Kaya sanay na siyang makipagsiksikan, makipagtulakan at minsan ay maiwan sa biyahe. Kapag punuan na ang jeep, ay napipilitan pa siyang sumabit, wag lang siyang mahuli sa klase niya. Bilang estudyante ay normal na sa kanya ang mga ganitong eksena. Para kay Michael, wala namang masyadong espesyal sa pagsakay ng jeep. Dahil ang buhay sa loob nito ay paulit-ulit, paulit-ulit at paulit-ulit lang. Subalit isang araw, ay bigla na lang nag-iba ang pananaw ng binata sa buhay nang minsan niyang makasabay sa biyahe ang isang magandang dalaga. Yes! Pauwi na si Michael noon. Galing eskwela kasama ang mga tropa niya. Habang nakasakay sa jeep, ay bigla niyang napansin ang kagandahan ng isang babaeng estudyante na nasa kanyang harapan. Parang na love at first sight si Michael dahil sa kasimplehan ng babaeng ito. Sa sobrang pagkahumaling niya sa dalaga, ay panakaw siyang sumusulyap dito at hindi niya maiwasan ang mapangiti. Lalo pang sumigla si Michael nang makita niya ang ID lace ng dalaga. Nalaman niya na iisang eskwelahan lang pala ang pinapasukan nila. Uy, Chong, ang ganda nito, crush ko na to. Bulong ni Michael sa katropa niyang si Marcelo. Oh, edi wow, kunin mo na yung number niya, baka maunahan pa kita. Pabirong sabi ni Marcelo. Sira ulo ko ba? Baka mamaya mapreskuhan siya sa akin at masampal pa ako niyan. Okay na ako sa ganito. Tititigan ko na lang siya hanggang sa makababa tayo. Sagot ni Michael. Ang sabihin mo, torpe ka talaga. Hindi mo ba naisip na baka siya na ang forever mo tapos palalampasin mo pa? Bahala ka na nga. Kung tutorpe-torpe ka dyan, huwag ka magtataka kung ang love life mo forever nga. Sagot ni Marcelo. Boom sa pool, daming tinamaan. Halos hindi mapakali si Michael sa sobrang kaba. Gusto na niyang kausapin ang babae, pero hindi niya naman alam kung paano magsisimula. Palapit na ng papalapit ang babaan nila Michael, pero wala pa rin siyang naiisip na paraan. Tara na, huy Michael, naman ang pagpapakyut dyan. Baba na tayo, sabi ni Marcelo. Wala nang nagawa si Michael kundi ang bumaba ng jeep nang hindi nakakausap ang magandang binibini. Sayang. Pero bago niya ihakbang ang mga paa niya sa may estribo, ay nilingon niya muli ang babae. Nag-ipon ng lakas ng loob at sinabi, "Bye ate, ingat ka ha." Nakangiting sabi ni Michael sa dalaga. Pagbaba ni Michael ng jeep ay hindi niya naiwasang kiligin dahil gumanti rin naman ng ngiti ang magandang binibini. Yes! Masiglang masigla si Michael hanggang sa pag-uwi ng bahay. Kinabukasan pagpasok niya ay palinga-linga siya sa campus nila. Umaasa na muli niya makikita ang magandang babae na nakasabay niya. Ngunit dahil sa laki ng eskwelahan ay tila imposible niya itong matsyempuhan. Isang araw habang nagfe-Facebook ay biglang may nag-PM kay Michael. Sa Lyceum ka din nag-aaral, right? Nag-reply si Michael at sinabi, "Yeah, why?" Muling sumagot ang katchat niya. Sabi na biruin mo, friend pala kita sa FB. Do you remember me? Napaisip si Michael at agad na tiningnan ang profile picture ng katchat niya. Parang lumukso ang puso ni Michael sa kanyang natuklasan. Nakita niya sa computer screen ang litrato at pangalan ng babaeng nakasabay niya sa jeep nung isang araw. Oh,
Si ate, sabi ko, nagkukunyari lang yun eh. Tama! Wow, ikaw pala yan. Crystal pala ang pangalan mo. Di ko alam kung sasabihin ko sa'yo eh. Parang nakakahiya kasi yung ginawa ko. Sabi ni Michael. Oo, ako yung sinabihan mo ng bye ate, ingat ka ha, sagot ni Crystal. Kapal na mukha ko no, pero ang totoo, kabadong-kabado ko nung sabihin ko yun. Baka kasi magalit ka eh, sabi ni Michael. Bakit naman ako magagalit? Eh, you're just being friendly lang naman. Anyway, kailangan ko na mag-log out. Text na lang tayo, Michael. Bibigay ko na lang sa yung number ko. Ito din si Crystal, hindi pa hiningi number, bigay agad. Hindi makapaniwala si Michael sa mga nangyayari. Dito na nagsimula ang magandang pagkakaibigan ng dalawa. Yes naman. Matapos ang pagte-text at pagtatawagan, ay nagkita na rin ang dalawa. Nag-umpisa ng manligaw si Michael at hinahatid-hatid ang dalaga. Sa paglipas ng mga buwan ay lalong naging malapit ang loob nila sa isa't isa. Nang dumating kaarawan ni Crystal, ay niyaya niya si Michael na lumabas kasama ang mga kaibigan niya. Kahit na nahihiya, sumama pa rin si Michael na makasama lang ang nililigawan sa espesyal na araw na ito. Natapos ang gabi ng selebrasyon na masaya ang lahat. Nang magkayaya ang umuwi, ay hinatid na ni Michael si Crystal. Ayan na! Eto na yun eh! Ano sa may kayang gate gagawin ang nila? ganap! Diyan yun sa may gate! Ano kayang gagawin nila? At sa kanilang paglalakad, ay bigla na lang nagtanong ang dalaga kay Michael. Michael, mahal mo ba talaga ako? Naman. Yes, maliligaw nga. Tanga-tanga na ito ni Crystal. Ano malakas talaga loob ng babae na observe Kasi mo? very forward eh. Oo. Siya yung una nag-chat. Siya yung una nagbigay ng number. Correct. Ganyan na yung mga kabataan ngayon eh. At siya yung una nagtanong kung mahal mo ba ako. Pero naliligaw naman si Michael. Mm-mm. Michael, mahal mo ba talaga ako? Hindi agad nakasagot si Michael. Parang nabulunan siya at tila nabigla sa itinanong sa kanya ni Crystal. Pansamantalang tumahimik ang binata. Nang magkabuelo na, ay tinitigan niya sa mata si Crystal at sinabing, "Oo naman, Crystal, mahal kita. Mahal na mahal." Yes! Wala Sarap naman nun. Wala nang nasabi pa si Crystal matapos marinig ang sinabi ni Michael. Ang kulit ang pangalan niya, Crystal. Kasi ang spelling partner, K-R... Parang gumunguya ng chewing gum. Crystal. Crystal kasi K-R-E-Y-S-T-E-L-L. Oh, sige, Crystal. Crystal. Okay. Wala nang nasabi pa si Crystal matapos marinig ang sinabi ni Michael. Tila naramdaman niya ng taus-puso ang sinseridad ng manliligaw niya. At matapos ang ilang buwang panliligaw, September 8, 2014, sinagot ni Crystal si Michael. Sarap yan. Simula noon, ay tila naging espesyal na ang bawat araw sa buhay ni Michael. Naging isang malaking inspirasyon para sa kanya ang kasintahan niyang si Crystal. Kung noon ay sumusulyap-sulyap lang siya kay Crystal, ngayon, katabi na niya ito sa pagsakay sa jeep. Yes! Sabay na nilang tinatahak ang masukal, subalit makulay na daan ng pag-iibigan. At gaya ng pagbiyahe sa lubak-lubak na kalsada, ay hindi laging kalmado ang pagsasama ng dalawa. Subalit sa mga lubak na ito ng kanilang relasyon sila natutong maging mahinahon. Sa kabuuan ay kumbinsido sina Michael at Crystal na isang malaking biyaya para sa isa't isa ang kanilang pagsasama. Tunay nga na sadyang mas masarap maglakbay kapag ikaw ay may kahawak kamay sa masalimuot ngunit masayang biyahe ng buhay. Yes! Ang kwentong ito
ay hango sa istorya ng umaarangkadang pag-iibigan ni na Michael Ramos at Cristel Angelique Verso ng Lyceum of Alabang University. Ngayong buwan ay masaya nilang ipinagdiriwang ang kanilang unang anibersaryo ng pagiging magkasintahan. Yes! Kaingit naman. Ayan, sana love story na ni Chuper yung next time ko ikwento sa Burnay. Nakakaloka. Nakakilig naman yan. Alam mo, minsan talaga lakasan lang ng loob ang mga bagay-bagay. Correct! No? Totoo, di ba? Ako, yun yung nakita kong hugot sa sa kwento Lakasan ng loob mga kabisyo. No pain, No gain, no guts, no glory. Correct, di ba? No ID, no entry. Totoo ka dyan, partner. Di ba kung hindi naman din talaga nag-effort si Michael na nilukin yung nervyos at sabihin, ingat ate, bye. Hindi rin siguro siya matatandaan nung kanyang, nung girl. At yung girl naman, kung di rin malakas ang loob, hindi rin niya unang i-chat. Diba? Tama. Lakasan lang ng loob yan. Tibayan ng sikmura. Yung nakasakay sila sa jeep partner, na-encounter ko na dati yan eh. Ginawa ko nating style na yan. Lumang style na yan eh. Alin. Yung, di ba, nagkakitaan sila, nagkasabay sa jeep, nagkatinginan. Ganyan yung eksena. May nakatitigan din ako, partner. Yan. Sabi ko, kunin ko kaya yung number nito, kaya lang, di malamang di niya ibibigay. Oo, kasi syempre parang weird. Nakasabay mo lang sa jeep, hingin yung number mo. Oo, hindi naman kami magkakilala in the first place. Correct. Tsaka bakit mo bibigay, no? So, ako yung nagbigay ng number. Ay? So, nag-note akong ganyan. Ikaw na. Lakasan nga ng loob eh. Yun. Okay. So, ikaw yung nagbigay ng number. nag-abot ako ng papel partner na ganyan. Si babae, lumapit sa driver, manong may manyak po. Tinumbong ka. Humanap ng kakampi, baka sakaling bugbugin ako. Akala ko, hindi na naulit, nadala na ako. Akala ko, partner, pakabigay mo ng papel, partner. Tinanggal niya yung chewing gum sa bibig niya, tapos pinambalot niya. Diba? Pero, partner, hindi dapat sa unang pagkakataon na napahiya ka, tumigil ka na. Tama. Sakay ka lang na sakay ng jeep, diba? Tapos bigyan ng number. Correct, malay mo may meron na talagang tunay na mag-abot. Lakasan talaga ng loob, mga kaibigan. No guts, no glory. Kapag gusto mong isang bagay, talaga mag-exert ka ng effort. Yes. Dalawang bagay lamang yan. Either you succeed or either you fail. Correct. At least you tried. Tama. Alam mo sa sarili mo na sinubukan mo. Correct. Yun lamang yun. Tira ng tira. Pero case to case basis din yan, mga kaibigan. Huwag naman yung tira ng tira. Lakasan ng loob. Alam mo namang mapapahamak ka. Hindi. Tsaka meron lakasan ng loob na hindi tama. Katulad na ang lakas ng loob mo na kalanteriin yan lalaking yan, may asawa yan. Hindi ganun na. Ibang klase ng lakas ng loob yun. Kapal po na mukha yan. Correct. True legend. Kasamaan po ng ugali yan. Kagaskapangan po na attitude. Ang sinasabi natin, talagang kung gusto mo, diba? Go for hindi it. mo subukan. Tama. Hindi mo naman malalaman kung matatalo ka at mananalo ka kung hindi mo susubukan. Kaya go for it. Try. Diba? Try and try until you succeed. Diba? Malay mo, he's the one. Malay mo, she's the one. Yee! Congratulations. Tama. Makasakay ka nga ng jeep mamaya. Susulat ko yung number ko sa likod ng Yan. Doon sa likod ng bumbunan ng super partner para lahat ng mga sasakay. Kita na agad yung number. Diba? Isa pang hugot yan ng Burnay eh. Sakay lang po ng sakay ng jeep. Malay mo magka-love live ka. Commute lang na commute. Diba? Pero gusto ko yung final line ng Mahiwagang Burnay. Na tunay nga na sadyang mas masarap maglakbay kapag ikaw ay may kahawak kamay sa masalimuot ngunit masayang biyahe ng buhay. Yes naman! Oo naman, masarap yung may karamay ka sa maraming bagay. Yung meron kang best friend na maiintindihan yung kababawan mo. Ang sarap nung ganun eh. Yun ba, nainis ka sa opisina mo, tas meron ka masusumbong pagdating mo sa bahay, tas maiintindihan yung kababawan ng inis mo. Diba? Tama, totoo yan. So, nalungkot na naman yung mga single ngayon. Walang karamay, walang kahawak kamay. Pero may pagkain kayo, so okay lang yan. Tsaka may internet naman, doon mo na lang ibaling attention mo. Tama! Corrected by... Diba nakakakilig na kwento mula sa Mahiwagang Burnay, Kabisyo. Chula Jen, maraming salamat sa mga kabisyo natin na laging inaabangan ang mga kwento ng Mahiwagang Burnay na mababasa nyo po sa aming Facebook fanpage. I-search nyo lang po, Tambalan! Pakinggan ng yung chorus. Feeling ko nga, naramdaman ko, gusto mong sabayan. Hindi naman masyado, bubulong ka lang kasi baka masira nila. Kunyari, isipin mo na nagduduet kayo. Okay na. Tuloy mo! Ayoko pero inunahan ko si Gary. Mali ka naman, Martin yan. Akala ko si Gary. Gary Estrada. Akala ko si Gary. Si Martin. Ito na. We share.
Alam mo ito po, mga kabisyo, practice po ito para sa Bulaga pa more. Sasali daw nila ako, kakaloka! Nawala tuloy yung mga hearts na nanonood sa atin sa Periscope. Sabi ko sa iyo eh. Pag kumakanta tayo, partner, yung mga hearts sa Periscope nababawas, yung viewers natin nababawas. Thank you, Mahiwagang Bornay. Isa na namang nakakakilig na kwento ngayong araw na ito. I-like lang ng i-like mga kabisyon, i-share ng i-share para marami rin ang kiligin sa kwento ni Mahiwagang Bornay. Text your friends na maganda yung kwento today. Tayo patuloy na magkakasama-sama dito sa Metro Manila. Thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun! Partner! Nagpaparamdam na naman. Ang ating, wait lang, nawala pala. Nagpaparamdam na naman mga kabisyo ang ating Mahiwagang Bornay! Madali ang maging isang ina. Mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak, hanggang sa pag-aalaga ng bata, ay matinding sakripisyo ang puhunan. Pero kung mahirap ang maging isang ina, napatunayan ko na sadyang mas mahirap pala ang maudlot ang iyong pagiging ina. September 10, 2015, bago ako matulog, ay naramdaman ko pang sumisipa ang sanggol sa sinapupunan ko. September 11, kinabukasan, pagising ko, naramdaman ko na lang na parang hindi na siya gumagalaw. Gumamit ako ng home Doppler para manigurado. Nanlumo na lang ako nang wala akong marinig na heartbeat ng baby ko. Kinutuban na ako ng masama. Sana ay mali ang aking hinala. Sumugod kami ng ospital. Dasal ako ng dasal. Paulit-ulit na sinasabi ko sa sarili ko na sana walang masamang nangyari kay baby. Gumamit sila ng Doppler, pero walang heartbeat na narinig. Yung Doppler, partner, yun yung gadget or device na ginagamit. Pag nag-ultrasound ang isang babae, nilalagyan ng gel, tas yun yung ginagamit para marinig yung heartbeat. That's a Doppler. May ganun ako eh. Praning kaya ako. May ganun ako sa bahay. Kulang nga bumili ko ultrasound eh. Ultrasound ko sarili ko. Sumugod kami ng ospital. Dasal ako ng dasal. Paulit-ulit kong sinasabi na sana ay walang masamang nangyari kay baby. Gumamit sila ng Doppler pero walang heartbeat na narinig. Sinubukan naman nila ang heartbeat monitor pero wala pa din. Sunod akong isinalang sa ultrasound. Hinintay muna nila ang asawa na nagpapark ng sasakyan bago nila pinaandar ang aparato. Halata ko sa mukha ng doktor ang kaba habang ginagawa ang test. Maya-maya ay nagsalita na ang doktor. Natalie, I'm sorry. Wala nang heartbeat si baby. Iyon na siguro ang pinakamasamang balita na narinig ko sa buong buhay ko. Kinumpirma ng doktor na patay na ang baby ko. Parang hindi ako makahinga dahil sa sobrang sakit. Umiyak ako ng umiyak. Iyak ng iyak. Pero hindi nababawasan ang sakit. Pakiramdam ko kasalanan ko ang lahat.
Dapat ligtas siya sa sinapupunan ko, pero bakit ganitong nangyari? Pagkaraan ng ilang oras, ay inihanda na ako para iluwal ang bata. Dito na naghalo ang sakit ng damdamin at pisikal na hirap sa panganganak. Umiire ako ng buong puwersa habang humihilab ang tiyan. Umiire ako para iluwal ang walang buhay na katawan ng aking anak. Dumadaloy ang dugo mula sa aking katawan, kasabay ng pagdurugo ng puso ko sa sobrang kalungkutan at panghihinayang. Ilang sandali pa ay natapos din ang malaimpyerno kong karanasan ng panganganak. Inilagay nila sa aking dibdib ang malamig na katawan ng bata. Napakaganda ng baby ko na tinawag kong si Eleanor. Sayang, at hindi ko man lamang maririnig ang tinig ng kanyang pag-iyak. Ako ang humihikbi sa kakaiyak ng mga oras na yon, at tila ito ang isinisigaw ng mga luha ko. Anak, gumising ka. Please naman, anak. Umiyak ka para kay Mami. Binigyan kami ng 6 na oras para makasama si Baby Eleanor. Pinaliguan ko pa siya, sinuklayan, at hinilikan ang malamig niyang pisngi na parang walang katapusan. Baya, nakakaiyak naman to. Nagpakuha pa kami ng daan-daang litrato kasama niya. Anak, I'm so sorry. Nabigo kang buhayin ni Mami. Ito ang paulit-ulit kong ibinubulong kay Baby Eleanor habang yakap-yakap ko ang nangingitim na niyang katawan. Nang kukunin na nila si Baby, ay parang gusto ko na ding mamatay kasama niya. September 14, 2015. Araw ng libing ni Baby Eleanor. Huling sulyap sa aking pinakamamahal na anak. Tahimik ang buong paligid, subalit nag-iingay ang pagdurusa ng damdamin ko. Kailangan ko nang magpaalam sa kanya. Matapos ibigay ng pari ang basbas kay Baby Eleanor, ay hinawakan na ako ng aking asawang si Brian. Habang naglalakad kami palayo ng puntod, ay naalala ko ang araw ng aming kasal. Ang araw na punong-puno kami ng kaligayahan at pag-asa. Labis na kabaliktaran sa araw na yon na kailangan naming harapin ang realidad ng kalungkutan. Isang bangungot ang makita ang iyong anak na nakasilid sa isang maliit na kahon na magsisilbing kwarto niya sa matagal na panahon. Sa mga magulang na nakakapiling ngayon ang kanilang mga anak, mapalad kayo dahil hindi niyo kinailangang pagdaanan ang mga naranasan ko. Madalas man kayong mapuyat, malipasan ng gutom, at mapagod sa pag-aalaga ng inyong mga anak. Ang mahalaga ay may saysay ang inyong paghihirap. Ako din naman ay napupuyat kagaya ninyo. Napupuyat sa pagluha at pangangarap na sana ay nabuhay na lang ang aking anak. Sa mga ina na napagod ng magpasuso sa kanilang mga anak at pakiramdam ay nalolosyang na sila, sana ay makarating sa inyo ang kwento kong ito. Ang dibdib ko ngayon ay sagana sa gatas, subalit hindi naman mapakinabangan ng sarili kong anak. Sa mga nanay na naririndi na sa ingay ng kanilang mga anak na iyak ng iyak, habaan niyo pa sana ang inyong pasensya.
Mapalad pa din kayo dahil buhay at malusog ang anak ninyo. Sa bahay namin, wala kang maririnig na ingay. Wala kang maririnig na pag-iyak. Subalit nakakabingi ang katahimikan at nakakaumay ang kalungkutan. Sana ay maalala niyo ako sa inyong mga panalangin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako pahihirapan ng alaala ng bangungot sa aking sinapupunan. Ang kwentong ito ay hango sa isang Facebook post na isinulat ni Natalie Morgan tungkol sa kanyang pinakamamahal na anak na si Baby Eleanor. Ang bigat naman. Ang sakit sa puso no nang nangyari sa kanya. Napakagandang mensahe para sa mga nanay na nauubos ang pasensya sa kanilang mga anak. Alam mo partner, nung nabasa ko tong kwentong to kahapon, sabi ko yung hurt na naramdaman ko nung umaga is nothing compared to the hurt that she's feeling. Nabasa ko tong mga tanghali, tapos grabe iyak ako ng iyak. Kasi hindi ko naintindihan English eh. Tinagalog nung gabi. Naintindihan na. Hindi, alam mo partner, it was written in English, malamang, kasi Morgan ang apelido eh. And ramdam mo talaga yung bawat salita. Ramdam mo, alam mo partner dun sa kwento niya, nung binasa ko, di ba nanganak siya, ipinanganak niya yung walang buhay niyang anak. Hindi siya nagpa-epidural. Kasi pwede naman eh. Kasi what for? Wala na rin namang buhay. Correct. Pero hindi siya nagpa-epidural. Meaning, gusto niya ma-experience yung normal na pain. Na delivery. Pwede, hindi siya nagpa-painless. Kasi kahit man lang, ang sabi niya doon, parang kahit man lang doon, maramdaman ko na naging ina ko. Ay, grabe, nakakadurog. Sobra. As in. Tsaka totoo eh. Her post is an eye-opener. Correct. Lagi po naming to pinapaalala sa tambalan. Lagi po naming sinasabi ito, lalo na nung naging nanay ako, na there are times na nakakarinde. Nakakairita. Nakakabwisit. Diba? Yung diba? Lalong-lalo na kung talagang may attitude o kaya may pasaway yung anak, tapos, matigas ang ulo. Tapos, ikaw mismo pagod ka na, tapos may iiyak, tapos hindi mo mapatigil na parang utang na loob, ano pa bang kailangan ko ibigay sa'yo para lumigaya ka na, di ba? Parang gano'n. Totoo, nangyayari yan, mga kaibigan, madalas. Lagi mong iisipin na maswerte ka kasi umiiyak pa siya ngayon. Dahil merong nanay, katulad nito ni Natalie Morgan, na naudlot actually yung pagiging isang ina. It happens, kabisyo. Ang sakit no, ang sakit lalo syempre para sa isang ina, talagang dinala mo yan ng ilang buwan, ang taas ng expectation mo, 'di ba? Kumbaga, napipicture mo na kung ano magiging itsura ng anak mo. 'Di ba? Pinipicture mo na ito yung magiging kwarto niya. Tama. Pinipicture mo na ito yung mga nasusuot niyang damit pag lumabas siya sa sinapupunan mo. Totoo. Pero hindi na mangyayari ang lahat ng 'yon. 'Di ba? Yung kung gaano sila na disappoint sa pangyayaring 'yon, kabisyo, ang hirap intindihin kung gaano katindi 'yon, kung gaano kasakit yung disappointment na nararanasan nila nung panahon na 'yon. Pero ito nga sinasabi natin, life must go on, mga kaibigan. You have to turn another page of your life na bukas makalawa, baka pwede pa tayong bigyan ng, di ba, mas magandang anak, pwedeng maging kambal, pwedeng maging triplet. May tita akong ganyan noong una, talagang nahihirapan kami kung paano namin siya dadamayan na nawalan partner. Baby. Hindi na siya nabuo. Pero hindi sila tumigil. Again, life must go on. Nung pangalawang pagbubuntis, naging kambal partner. O, diba? Talagang sulit. And thankful sila sa gift na yun. Nangyayari, mga kaibigan, may dahilan kung bakit nangyayari mga bagay-bagay. Minsan mahirap intindihin. Sabi nga nitong ni Mommy Natalie Morgan, na kapag hirap na hirap ka na dahil wala ka pang tulog dahil sa umiiyak mong anak. Sabi niya, instead of begging your child to go to sleep and being swallowed up in your frustration and exhaustion, find the tiniest bit of strength within you to keep going and say a prayer of gratitude for your child. Tama. Magpasalamat ka, may anak ka.
Sabi niya, as difficult as it may be in that moment, kahit gaano kahirap. Kasi partner, meron talagang, kaya nga pag may bagong panganak, ang una kong text sa kanila, partner, is welcome to the world of sleepless nights. Kasi totoo yun. Ako, partner, everyday ko yung struggle Anong oras na naman kaya siya matutulog? Bisa wrong timing pa diba? Di ba? Kung kailan dapat na natutulog ng mga tao, siya tong gising na gising. Correct ka. There are a couple of times, aminin na natin na alas 3 ng madaling araw, magde-decide yung anak mo makapaglaro. Kung kailan kahimbingan ng tulog mo at kailangan mong gumisik ng 5. Diba? Pero sabi nga nito ni Mommy Natalie Morgan, kapag ka nangyayari yung mga moment na yon, say a prayer of gratitude because you have a child. Tama, sabi simple niya, lang. and if you would, say a prayer for me, for Mommy Natalie Morgan, and for all the mothers whose children were taken from them too soon. Simple lang. Ikaw, kabisyo, kung may anak ka ngayon, magpasalamat ka, may anak ka. Magpasalamat ka, nabuo siya. Alam mo, partner, pag tinitingnan ko yung mga post niya sa Facebook, kasi, di ba sabi niya, nagpicture sila ng daan-daan kasama yung bata. Nakakalungkot kasi meron siyang picture na nasa weighing scale. And normally, yun yung picture na, yun yung picture, isa sa mga picture na pinopost agad ng mga tatay at nanay sa Facebook sa Facebook nila. Kasi sasabihin, kasi cute, nasa weighing scale. My daughter was born on this day, 6.2 pounds. Mga ganon. Yung kanya, mineasure din, pero walang buhay. Ang cute-cute pa man ng bata. Ay. Sorry po sa mga naiyak at sa mga nakarelate tuloy at maraming nakaalala nung kanilang hurt. Sabi rin sa nating kabisyo, nandito ko sa palengke, maraming tao, nagpipigil ako ng luha ko. Oo, kasi para ka naman tanga, bumibili ka ng bagong, tapos iyak ka ng iyak. Huwag ganon. Bumibili ka ng sago, may tuluha ka. Sasabihin ng sago, inaano ba kita? Ba't umiiyak ka dyan? Thank you, Maywagang Burnay. Sa isa naman napakagandang kwento ngayong araw na ito. Mabigat, nakakalungkot, pero again, may dahilan po ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Correct. Eventually, malalaman natin kung bakit. Pero nagkaanak to may isa pa siyang anak Yun This is her second child, yung namatay. Meron siyang una, that's may son siya. Diba? Hindi natatapos ang regalo ng Diyos sa buhay ng tao. Diba? Umasa lang tayo, manalig tayo na hindi tayo pababayaan. Tama. Yun lamang yun, kabisyo. I-text tayo mga katropa natin at ikalat ang kwento ng Mahiwagang Burnay. Correct. Siyempre, gamit ang talk and text SIM. True Jen, at ang kwento ng Mahiwagang Burnay, mababasa nyo sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Sabihin nyo sa mga friends nyo via your talk and text na basahin yung kwento ng Burnay kung gusto nyong ulitin. Tama. At maraming salamat sa inyo mga kabisyo. For making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! 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 Meron na lang tayong 5 minutes. At kaya yan, kaya. Para sa kwento ng ating Mahiwagang Burnay. Nalurkay talaga ako. Wait lang, mabagal ang net. Oo nga, nag-stock up din yun sa akin. Yung Periscope wala na. Pareho tayo nakanganga. Saglit lang. Wait a minute. Eto na. Matagal na kaming magkasintahan ni Daniel. Sa umpisa pa lamang, ay nagkasundo na kaming magpigil sa sarili at panatilihing puro ang aming pagsasama hanggang sa dumating ang tamang panahon. Nais muna kasi naming makaipon at maging stable sa aming mga trabaho bago magpakasal at bumuo ng pamilya. Subalit isang araw ay bigla na lamang nagulo ang aming mga plano. Ito ay nang magsimula akong magkaroon ng masamang panaginip. Sa panaginip ko, ay nakakita ako ng isang anino na pumatong sa akin at hinalukay ang aking tiyan. Hello? Mula sa aking sinapupunan, ay dinukot niya ang malalaking tipak na tila laman ng tao at pagkatapos
ay bigla na lang siyang naglaho. Halos araw-araw, paulit-ulit ang panaginip kong ito. Magigising na lamang ako na hirap huminga at sobrang sakit ng aking puson na parang tinutusok. Uy. Nang sabihin ko kay Daniel ang tungkol sa panaginip ko, ay nagsimula na siyang mag-alala. May nakapagsabi sa amin na baka ang panaginip ko daw ay may kinalaman sa aking kakayanan ko na magbuntis. Kasi syempre, di ba partner, kapag ganun yung mga panaginip, parang psychologically may meaning, di ba? So, sabi nga, may nakapagsabi sa amin na baka ang panaginip ko daw ay may kinalaman sa aking kakayanan na magbuntis. At para makasigurado, ay agad kumonsulta kami sa doktor. Nagkasundo kami ni Daniel na pareho kaming sumailalim sa fertility test. Pagkatapos ng procedure, ay binigyan ako ng painkiller ng doktor para sa pananakit ng tiyan. Nang mawala ang sakit ng tiyan ko, ay si Daniel naman ang dumaraing ng pananakit ng katawan. Ilang araw rin siya na parang nilalagnat at dumidighay ng mabahong hininga. Inisip ko na sa stress lang si Daniel. Oh, baka hindi nagtutoothbrush. Toothbrush din. Oo nga. Inisip ko na nasa-stress lang si Daniel dahil sa sobrang pag-aalala sa akin, kaya siya nagkakaganon. Pagkalipas ng 2 linggo, ay tinawagan kami ng doktor. Pareho kaming kinabahan sa magiging resulta ng fertility test namin. Pagdating namin sa klinik, ay sinalubong kami ng doktor na parang hindi makatingin ng diretsyo sa amin. Ay, bakit kaya? Ilang sandali pa ay sinabi na niya ang resulta. You're pregnant. Kinilabutan ako sa narinig ko. Bago pa ako makapag-react ay bigla nang nagsalita si Daniel, Dok, baka naman ho nagkakamali kayo. Paano ho mabubuntis ang kasintahan ko gayong hindi naman kami nagsisiping? Matagal na kaming magkakilala. Alam namin sa isa't isa na pareho kaming wala pang karanasan. Sabi ni Daniel. Sinigunduhan ko ang naging paliwanag ni Daniel. Tama po, Dok. Imposible na mabuntis ako dahil tapat ako sa boyfriend ko at wala pa akong karanasan. Baka pwedeng ulitin natin na lang ang test para makasigurado tayo. Sabi ko sa doktor. Matapos marinig ng doktor ang mga sinabi namin, ay bigla na lang siyang naging balisa at sinabing, hindi niyo ko naiintindihan. Sabi ni Doc na punong-puno ng takot sa mga mata. Itinaas ni Doc ang kanyang kamay. Nanginginig na itinuro si Daniel at sinabing, ikaw ang buntis, Daniel. Hoy! May matri si Daniel? That's like so creepy, ah! Ano yun? Paano nabuntis si Daniel? Scary. Ay, nakakatakot. What's up, Burnay? Kay ka lang ba? Pero Anong alam mo, meron? Huma-Halloween, no? But there are things, I guess, kabisyo talaga na sometimes na inexplicable. Yes. Alam mo, meron akong kaibigan na ganyan yung nangyari sa kanya. Mag-isa lang siya lagi sa bahay. Nagising siya madaling araw. Okay. Nauhaw. Lumabas siya ng kwarto, pumunta siya sa kusina, kumuha ng tubig. Pagbalik niya sa kwarto, nakita niya katawan niya nakahiga pa. Oh my God. Oo nga. At hindi lang basta nakahiga, partner. Ano? May nakayakap sa kanya. Hala, kinilabutan naman ako. Tinaasan ako ng bonggang-bongga. Oh, yung babaeng, alam mo yung sinaunang tao. Ay, yung mga sinaunang tao, may hawak na si bat. yung luma yung damit, tas luma yung hairstyle. Yung nakasaya. Oo, ganun. Tapos nakayakap sa kanya. Oo, nung pagpasok niya sa pinto ng kwarto niya, nakahiga pa yung katawan niya, tapos yakap-yakap siya nung sinaunang tao habang nakatitig sa kanya. For yung sinaunang tao? Oo. Nakakatakot.
May mga ganun lang. Seryoso talaga yan? Oo nga. As in friend mo, first hand Oo, story? oo, Hindi oo. naman etsosero nagyayabang at gumagawa lang ng kwentong barbero tong si friend? Hindi naman. So ano daw ginawa niya after? Tinanggap niya na lang. Pinabless niya yung bahay. Hindi na naulit? And pag pupunta kami sa bahay nila, iba talaga, naniniwala ako may Mabigat. ibang energy, no? May mga Oo. ganung bahay talaga na pag pumunta ka sa bahay na ganon, may mararamdaman kang kakaiba na parang okay naman kayo, pero nung pagpasok nyo bigla, Parang may something Oo. na hindi mo maipaliwanag. scary. Ay. Creepy. Ay. Scary man. Si Mahiwagang Burnay gustong manakot Lunes na Lunes. Hindi pa naman Halloween. October na daw kasi, kailan pa daw siya mag-Halloween story. Ay nako, sabi na isa nating tambalanista via Periscope, feeling niya kulam. Yun pa, yung kulam, isa pa sa mga hindi maipaliwanag na mga bagay-bagay. Totoo yan, no? Minsan, tsaka ako, yung simpleng usog na lang ako naniniwala ako dyan, partner. Hindi ako naniniwala talaga sa usog. Pero nakaramdam ka, naka-experience ka na ng gano'n. Nausog ka na minsan. Hindi kasi hindi naman siguro ako cute. Feeling ko yung mga nausog, yung mga cute lang. Hindi ako naniniwala. Diba yun, talagang, ako naka-experience ako na ganyan, nausog minsan. Yung alam mo, binati ka lang nung tao. Tapos, ilang minuto lamang, biglang sumakit yung tiyan mo. Di ba, pinainom ka naman ng gamot, o kaya kung ano-ano, o mamahinga ka muna, baka naman kinakabag ka lang, o ganyan. Pero, walang nakapagpawi nung pain na yun until yung taong bumati sa'yo, pinahiran niya lang ng laway. Sa probinsya, usong-uso yan. Oo, sa probinsya. Tapos walang 5 minuto, partner, na wala agad ang sakit ng tiyan mo. May mga ganun, may mga bagay talaga mahirap ipaliwanag sa mundong ito, mga kaibigan. Meron, diba? wag mo nalang kontrahin kasi baka mamaya Correct. ma-experience sa'yo. Ganun, hindi ka naniniwala. Sabi ko nga, partner, naniniwala ako sa usog eh. Ayoko lang magpalaway. Diba? Yung mga bagay na may naniniwala at hindi naniniwala. Pero it exists. Mga Nangyayari. kabisyo. Ay, nako, mga kwento na may wagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po. Tambalan! Like, share mga kabisyo para marami rin ang mag-enjoy, matakot, kiligin o ma-inspire sa kwento ng ating mahiwagang Burnay. And enjoy your special day, mga kabisyo. And enjoy the rest of your Monday, kabisyo, ha? Maraming salamat for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo, mga kabisyo, Ang tambalan, walang kalaban. Number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Henry Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Eto na! Nagpaparamdam na naman Ang ating mahiwagang Burnay! Lobat na naman yung periscope mo. Lobat ba yun? Nakalagay siguro low battery, only 5% remaining. Siguro low bat. Ay, alinaw naman. Tama, nabasa mo siya? 2020 vision ko. Ganon. Nakita ko. Layo pa lang, part. Alam ko na kung sino pogi. Ganun ako. Sarat. Okay, eto na. Tinanghali na sa pagbubukas ng tindahan ang negosyante na si Mang Carding. Dahil dito ay mainit na agad ang ulo niya sa umpisa pa lang ng araw. At lalo pang nag-init ang ulo ni Mang Carding nang makita niya sa harap ng kanyang tindahan ang isang taong grasa na nakahilata. Sa inis ni Mang Carding, ay dali-dali siyang kumuha ng isang timba ng tubig at ibinuhos sa natutulog na taong grasa. Layas! Lumayas ka dito sa tindahan ko, mamalasin ang negosyo ko sa'yo! Layas! Ganon? Sigaw ni Mang Carding. Agad namang umalis ang taong grasa. Kinabukasan ay inabutan na naman ni Mang Carding ang taong grasa na natutulog sa harap ng kanyang tindahan. Talaga bang iniinis mo ko? Bakit dito ka natutulog sa tindahan ko? Ang baw-baw mo! Mawawalan ako ng customer sa'yo! Layas! Sabi ni Mang Carding. Sa sumunod na araw ng pagbubukas ni Mang Carding ng kanyang tindahan, ay naroon na naman ang taong grasa. Nangangalkal ito ng basura habang pasulyap-sulyap kay Mang Carding. Pagdating ng tanghalian ay kinuha ni Mang Carding ang baon niya
at kumain sa may tindahan. Ang taong grasa naman ay naupo sa isang sulok habang nakatingin kay Mang Karding. Halata sa kanyang mukha ang gutom at tila umaasa na mabibigyan siya ng pagkain. Napansin ni Mang Karding na tinitingnan siya ng taong grasa habang kumakain. Sa halip na maawa, ay nabwisit pa ang matanda at agad na pinalayas ang taong grasa. Maya-maya ay biglang lumabas ang anak na babae ni Mang Karding mula sa tindahan. Papa, bakit niyo naman po itinabo yung mama? Kawawa naman po siya. Sana'y binigyan na lang natin ng konting pagkain. Sabi ng anak ni Mang Karding. Hay nako, huwag mo mabigyan-bigyan ng pagkain yung palaboy na yan ha. Mamimihasa yan dito. Nababoy itong tindahan natin dahil sa taong grasa na yan. Sagot ni Mang Karding. Kinabukasan sa muling pagbubukas ni Mang Karding ng tindahan. Ano ba tong naamoy ko na parang mapanghe? Sabi ni Mang Karding. Napansin ni Mang Karding na basa ang sahig sa harap ng kanyang tindahan. At sa tabi nito, ay naabutan na naman niya ang taong grasa na nakahilata. Ikaw na naman! Sa laula ka talaga! Dito ka pa umihi sa tindahan ko! Lumayas ka na nga at wag ka na magpapakita sa akin! Galit na sabi ni Mang Karding habang hinahampas ng walis ang taong grasa. Hulo? Ano to, feeling ko si Mang Karding downline to ni Satanas eh. Pyramiding to eh. Siya yung under. Sa takot ng taong grasa, ay nagtatakbo ito palayo ng tindahan. Kinabukasan, pagbukas ni Mang Karding ng tindahan, ay laking pagtataka niya dahil wala na ang taong grasa na dating nakahilata sa harap ng tindahan niya. Sa sumunod na araw, ay hindi pa rin niya nakita ang taong grasa. Halos mag-iisang linggo na at tila hinahanap ni Mang Karding ang taong grasa na dating nagpapainit ng ulo niya. Hay nako, Mang Karding. Huwag mo nang hanapin yung taong grasang yan dahil hindi na yun makikita. Sabi ng tindera sa kabilang tindahan. Napaisip si Mang Karding sa sinabi ng tindera. Bigla niyang napansin ang CCTV na nakatutok sa harap ng tindahan niya. Dali-dali siyang pumasok ng tindahan at isa-isang binalikan ang mga kuhang videos ng CCTV ng tindahan niya. Sa unang kuha, ay nakita niya ang taong grasa na nililinis ang labas ng tindahan niya. Isa-isa nitong pinupulot ang mga nakakalat na basura bago siya nahiga at natulog sa harap ng tindahan. Sa sumunod na video clip ay napanood naman ni Mang Karding ang taong grasa na pinapaalis ang isang teenager na aktong magwa-vandalize sa kanyang tindahan. Nakita niya na pinoprotektahan ng taong grasa ang tindahan niya sa gustong sumalaula nito. Gayun din ang nasa isa pang video clip kung saan makikita ang taong grasa na pinapaalis ang isang lasing na umiihi sa harap ng tindahan ni Mang Karding. Nagsimulang matauhan si Mang Karding dahil inakala niya noon na yung taong grasa ang nagpabaho sa tindahan niya. At lalo pang natauhan si Mang Karding nang makita niya ang pinakahuling video clip na kuha ng kanyang CCTV. Sa video ay makikita ang dalawang lalaki na pilit na binubuksan ang tindahan ni Mang Karding sa hating gabi. Mabuti na lamang at naroon ang taong grasa na pumigil sa dalawang lalaki na nagtatakang magnakaw. Itinulak ng taong grasa ang isa sa mga magnanakaw subalit ng laban ng lalaki sa kanya at inundayan siya ng saksak.
Nang mapuruhan ang taong grasa, ay nagsimula ng magpulasan ang mga magnanakaw. Ligtas ang tindahan ni Mang Karding, subalit binawian naman ng buhay ang kaawa-awang taong grasa. Oo. Ipinakita ng CCTV kay Mang Karding ang mga bagay na dapat niyang maunawaan. Binuluga siya ng katotohanan kung gaano siya kabilis manghusga, ang ugali na dapat niyang ibasura. Hindi niya inakala na ang isang mabaho at pagala-galang taong grasa pa ang siyang magtuturo sa kanya ng tunay na pakikipagkapwa. Tama. Kalungkot naman. Ay. Alam niyo mga kaibigan, ganyan talaga sa buhay natin, no? May makikilala tayong tao na hindi natin magugustuhan. Pero alam niyo po mga kabisyo, kahit hindi natin sila gusto, kaya sila napadaan sa buhay natin. Kasi meron silang purpose. Correct. Minsan, di ba, pag may nami-meet tayo, tapos nagiging karelasyon natin, tapos mamahalin mo, tapos mag-aaway kayo, lolokohin ka, kayo, iwan ka, tapos galit na galit ka. sabihin mo, bakit pa kasi sa akin pinakilala yan kung sasaktan lang din naman ako? Pero hindi ba't yung taong yon yung nagturo sa'yo kung paano magluto? Tama. Hindi ba't yung taong yon ang nagturo sa'yo kung paano humalik? Diba? O di ngayon, pag may susunod ka ng karelasyon, edi good kisser ka na. Hindi ka na lousy kisser. Hindi ka na malaway. Diba? So may ganun pala, may good at saka lousy kisser. Meron naman, hello. Maang-maangan. Maang ka dyan, ha? Diba? Totoo yan mga kaibigan. Hindi ba't yung taong yun na nagturo sa'yo na maging matapang sa gitna ng mga problema? Nagagalit tayo sa isang tao na hindi natin na nagugustuhan, na kung makapagsabi tayo ng hindi magagandang salita laban sa taong yun, wagas. Correct. Diba? Pero hindi natin alam, nasasaktan yung taong yun. Tama. Diba? Hindi lang siya nagsasalita pero may nararamdaman yan. Diba? May idinadaing yan. Again, lahat ng mga tao, isipin nyo mga kaibigan, there are billions of people in this world. Correct. Pero may taong makikilala ka talaga eh. Maaaring magustuhan mo, may taong hindi mo magugustuhan. Maaaring gustong-gusto mo. Correct. Pero bakit aalis? Tama. Kasi people come and go. Correct. Diba? Pero again, lahat po ng taong nakikilala natin sa buhay, gusto man natin o hindi natin gusto, Correct. lahat yan may itinuturo sa atin. Lahat may iniiwanang leksyon. Nakakalungkot man yung nangyari dito sa taong grasa. Kasi it was too late. It was too late for Mang Karding to realize how important that taong grasa was. Pero ganun talaga eh. Wala naman tayong magagawa, tapos na rin naman. Hindi niya naman maibabalik yung buhay ng taong grasa. Tama. Isa tong matinding leksyon para kay Mang Karding na next time, bago mag-judge, mag-iisip muna. Tama. Ganun din tayo eh, mapanghusga tayo eh. Porque ang isang tao, maitim, agad iniisip natin mabaho. Pag mabuti, mabango agad. Uy, diba? Totoo yan, hindi lahat ng mabuti ay maganda. Correct, at hindi lahat ng maputi ay mabango. Tama. Diba? Ang dami pong mga mga kabisyo, hyoho kaya. Diba? Totoo Porque yan, iniisip mo, iba yung maputi, correct. iba yung maitim, at iba yung malibag. Yan. Iba yun eh. Magkakaiba po yan. Kaya huwag tayong husgahan. Diba? Totoo naman eh. Nanguhusga ka agad tayo. Tandaan mga kabisyo, each and every one of us has a purpose in this. Correct. Has in this a purpose, life. and each and every one of us has struggles to deal with. 'Di ba? May mga kanya-kanya po tayong mga eksena. So hindi mo pwedeng i-judge yung isang tao na kaya siya masungit kasi matandang dalaga siya. Correct. 'Di ba? Pag masungit, pag matandang dalaga, masungit Sungit agad. Hindi ba pwedeng May pinagdadaanan lang? Correct. Kaya mainit ang ulo niya kasi wala man siyang sariling pamilya, pero sandamukal yung pamangkin niya na pinapaaral niya. Yung isa pa doon na buntis nang wala sa oras. Kaya Tama. siya masungit. May dahilan. May dahilan. Kumbaga, may mga kanya-kanyang po tayong mga battles na hinaharap everyday. So, don't be quick to judge. Correct. Mga Because kabisyo. we are not sure what they are going through, mga Correct. Hindi natin kabisyo. alam kung ano pinagdadaanan nila. Kaya huwag kang husga ng husga. Tama! Napaganda ng lesson na iniwan sa atin ng kwentong ito, mga kaibigan. Huwag basta-basta manghuhusga. Correct. And pakatandaan na lahat po ng mga taong dumadating at dumaraan sa ating buhay ay meron pong purpose. Tama! Sabi nga, judging a person does not define who they are. It defines Who you are.
Tama! Isang malaking check na pink na ballpen! Paborito ng ating magaling na direktor sa drama, partner, ang kwento ng Mahiwagang Burnay na si Direk Phil Cruz. Correct. Hi, Direk Phil! Good Favorite morning! niya. Walang palya yan. Every morning talagang laging nakatutok sa tambalan. Maraming salamat, Direk Phil. Ingat ka sa biyahe mo ngayon. Correct, ingat-ingat. Maraming salamat mga kabisyo. Salamat po. Ganun, no? Kung ano talaga yung music, ganun din yung boses. Damdamin. Kaya napaka-importante po ng musical scoring sa pelikula. Kasi kapag tumugtog na yung malungkot, alam na natin paiyak na tayo, di ba? Thank you, Mahiwagang Burnay. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Hi kay Aiza Kabuay, bagong recruit daw na tambalanista, partner. Uy, tambalanista since last week lang. Oo, nahuhumaling na daw sa tambalan ngayon. Thank Hi, you. Aiza Kabuay. Nakakatuwa, no? Because there are tambalanistas as old as 11 years ng tambalanista. But there are also tambalanistas na 11 hours ago lang or 11 days ago. Diba? Kaya Tama. Nakakatuwa. Thank you very much, mga kabisyo. Uy, text nyo yung mga kaibigan nyo gamit ang inyong token text SIM, ha? At sumali sa ating napakagandang papromo. Correct. Ito ang Sure Panalo Wheel. Kapag kayo po ay nag-load ng any promo, 20 pesos pataas, meron po kayong chance na mag-spin sa ating Sure Panalo Wheel. Tama. Kada spin, sure win. Siyempre, mas mataas yung ipapaload ninyo, mga kabisyo, mas maraming chances of winning. Grabe, at pagdating ng Grand Draw, mga kaibigan, may chance kang manalo ng 1 million pesos! At 5 winners po ng 1 million pesos ang liligaya. Kasi 15 years na po ang token text kaya ganyan sila magpamudmud na mga papremyo. Grabe naman, kagalanting mamigay ng papremyo ang token text. That's the token text. Araw-araw, panalo! Kaya text nyo po yung mga kaibigan nyo, ha, na maganda yung kwento ng Mahiwagang Burnay. Share natin, i-like ng Correct. like. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay lagi po namin pinopost sa aming Facebook fan page. Search lang po sa Facebook, Tambalan! Salamat sa inyo, mga kabisyo. Hanggang alas 12 tayo'y patuloy na magkakasama-sama dito sa Metro Manila. Thank you very much for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo, mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Yon! Yon!